Happened year 2017. Ako si Rika. As usual, not my real name. Isa akong nurse ng isang mental patient dito sa Pulang Bubong. Wala akong alam masyado sa mga mental health kasi physical health lang alam ko. Na-hired ako bilang nurse aide sa anak ng isang pamilya na Pinoy, Chinese, Espanyol, race lahi, marangya buhay nila. At stay-in ako sa malaking house nila, modern style naman kaya hindi mukhang haunted house. Ang anak nila si Melissa ilang beses makalabas, pasok sa loob ng mental facility. Dahil bagong hired lang ako noon, gusto ko may malaman sa patient ko. Kasi matipid yung orient sa akin ng magulang ng patient ko, di nakichismis ako sa mga katulong nila. Pero, no comment lang. First day of work, getting to know, mukha naman siyang normal. Maayos siya kausap, maayos makitungo, di naman siya mukhang sinto Laging pinapacheck sa akin, vitals niya every after 4 HRs. Everything is fine until 3 AM, not exactly mga nasa 3:20 AM. Time routine ko yon para check vitals, mauulol ako sa nakita ko kasi yung patient ko kinukutkot yung pader ng room niya na, which causes to bleed ng nails niya kasi full force siya mag-scratch concrete pa naman yung pader. Na-bothered din ako kasi tumatawa siya, sabay harap sa akin tapos nagtatalon siya, papunta sa akin sa takot ko. Lumabas ako sabay sara ng pinto. Hinawakan ko yung pinto nun mula sa labas para di niya mabuksan. Nung di na niya dinadabog yung pinto, iniwan ko na, dali-dali ako tumakbo quarters maid. Nagpasama ako sa isang maid kasi need ko bumalik para i-check vitals ng patient. Habang papunta nagsalita yung maid sa akin na simula na ng totoong work mo. Di ko siya gets, pinipilit ko siya sabihin kung ano yon ibig sabihin nun. Sinabihan lang ako na, sige ako na papasok, sumunod ka sa akin Pagpasok namin nakaupo siya sa kama. Nakatulala sa may bintana niya. Di na ko tumingin sa may bintana mamaya kung ano pa makita ko. Binilisan ko pagkuha ng vitals niya. Nagulat ako, mga seswang ang taas. Lahat yung pulse rate. Di normal, pati BP niya, mataas yung temperature niya. Mas mataas pa sa 40. Hinihipo ko yung noo niya. Kahit nanginginig sa takot yung kamay ko, wala naman ako na felt na mainit, normal lang. Dahil takot at takot din ako sa amo ko, sinabi ko. Kahit 10 oras na ng gabi sa kanila may sinabi silang gamot. Sabi niya ipainom ko sa kanya, pampatulog iduno kung ininom ba niya, kasi parang nag-tricks lang siya sa akin Kinaumagahan ibabalik sa facility si Melissa, may bahay akong matitirahan malapit sa Red Roof. At note sa akin ni amo tuwing umaga lang ako hanggang gabi ng 9 PM. Mag-check ng vitals at maggagamot sa mga wounds na out of nowhere niyang nakukuha. After 9 PM uwi na ko at magpahinga. Pabor sa akin, hindi hassle. Fast forward. Nakaka 1 month na ko nag-aalaga kay Melissa. Nakaupo ako sa may harap ng establishment, katatapos ko lang palitan gasa ni Melissa, inisip baka kaya siya may mga sugat, self-inflict niya yon. Then, nagyosi ako, may nakisabay sa akin ay din siya sa Red Roof, nakisindi siya kasi wala siyang lighter. Dahil gusto ko ng enlightenment about sa patient ko, nagtanong ako sa kanya at salamat naman nakipag-usap siya. Ako, ma'am, nagro-rounds ka ba sa lahat ng patients? Ako. Di may alam ka kay Melissa, yung 19 years old na patient sa room. Nahihiwagaan ka, no? Ha. Ako. Bakit? Ano ba meron? Medyo lang nakakatakot kasi siya nakakatakot talaga siyang baliw. Ako, paano kanya natatakot? I mean kayo dito. Mukhang mild pa lang nakikita mo sa kanya. Malalaman mo rin yan, hindi kami allowed magsalita kasi bawal talaga yon, pero gusto ko mag-ingat ka. Kasi once na yung mga baliw dito, hindi naging baliw, may isang tao ang may dahilan nun. Tapos umalis siyang tumatawa, feeling ko nahawaan na rin ata siya sa mga nakakasalamuha niya. One night, 6 PM, Tuesday, yun. Nagpunta ako sa room ni Melissa. Habang nasa hallway ako, yung mga patients nagsasabi sila na, ilabas nyo ko dito, hindi na ako baliw, pinagaling na ko. Ilabas nyo ko yung mga anak ko. Hindi kami baliw, ilabas nyo kami. Then may matanda na babae bigla hinampas yung pintuan, sabi niya dumating na ang Diyos, pinagaling na niya kami. Dire-diretso lang ako nun, nasa tapat na ko ng room ng patient ko, rinig ko mula sa labas parang andami niyang kausap sa loob, sinilip ko, nakaharap lang siya sa may pader, bumubulong. Hinaantay ko yung aide na may hawak ng susi para makapasok ako, may kasama ako sa loob, taga-awat if ever na may mangyaring attack. Wala pa siya. Tinitignan ko lang siya, napahawak ako sa rosaryo ko bigla kasi. Bigla rin siyang tumingin sa akin, yung kaba ko grabe. Kasi ang dark ng face niya, yung andilim ng aura niya sa mukha. Sabi ko sa isip, hindi na to baliw Iba na to, nagdadasal ako. Aba, Ginoong Maria, anak ng pusa. Tumakbo papuntang pinto tapos tawa ng tawa, nagdadasal din. Pero iba yung boses impacto.
Tapos lahat ng patients sa hallway nagsisigaw. Tinuloy ko yung dasal ko. Bigla siyang umatras bumalik sa pader. Dumating din yung aide na napakatagal na pamura na ako. Hindi ako pumasok kasi paano ba naman sinabi niya sa akin di niya ako masasamahan. Kasi ang chaos ng ibang patient, sabi ko isarado mo, na lang dito, na lang ako sa labas. Titignan ko na lang siya. Habang tinitignan ko siya, napasabi akong, hindi siya to, iba to. Natakot ako lalo kasi nagle-levitate siya habang nagle-levitate. Na konti lang, parang mas lalong triple ang ingay ng hospital. Hindi kaya ng eardrums ko di yung normal na ingay. Feeling ko nga nasa loob lang ng room ni Mel yung ingay na yon. Kasi pag lalayo ako, okay naman medyo tahimik. Pero pag malapit, masakit sa tenga. Wala sound system dun sa kwarto. Tanging higaan lang po meron. Nagdasal na ko ng Ama Namin at nag-station of cross prayer na ko salamat naman. Nagiging okay na siya, umupo siya. Tapos umaaliwalas na yung mukha niya after ilang hours, umabot ng 8 PM yun, binalikan ako ng aide, sabi. Tara, maam samahan na kita. Nakasalampak na ko sa sahig, nakasandal sa pader. Pagpasok, sabi ko ako. Melissa, ikaw na ba yan? Siya, Ate Rica. Ako. Okay lang ba check ko vitals mo, tsaka linisin ko sugat mo? Siya, sige po. Nakaupo siya, tapos hinubad yung patient gown niya, yung likod niya may kalmot malalim. Napasign of cross ako, kaya pala yung mama niya, naglagay sa kit aid niya ng pang-stitch. May alam naman ako kung paano magtahi ng laman. Siya, ate wag ka na maghanap ng anesthesia, sanay na po ko. Nag-aalangan ako nun. Pero sige kasi wala talaga eh. Ayoko din naman umalis kasama ko para maghanap ng anesthesia kaya sige, go na. Manhid siya, grabe, mas manhid pa sa crush mo. Nagsusuklay pa nga siya ng buhok niya during tinatahi ko siya. Ako, okay na. Huwag ka na lang matulog ng tihaya. Patagilid na lang lalagyan ko ng unan yung gilid mo para di ka makatihaya. Siya, okay lang di naman ako matutulog kasi pag matulog ako, kukunin na talaga niya ako. Ito na ang curious mong ate. Dahil matagal ko nang nais malaman yan. Ako, sinong siya? Bakit kanya kukunin? Paano ka rin niya makukuha? Sealed tong kwarto mo. Siya. Kanina kasi after kong kumain ng merienda, nakaidlip ako tapos ayun siya gumamit ng katawan ko, pero yung kaluluwa ko nandito nakahiga. Naloloka ako sa mga brain cells ko, not functioning well. Siyempre mahilig ako sa mga demon-demon na horror movies, lalo na paranormal. Di buong tapang ako nakipag-usap. Ako, may kumukuha ba sa yung demonyo? Siya, meron po pero di ko kilala. Ako, saan mo siya nakasalamuha? Paano niya nalaman pwede kunin yung katawan mo? Paano? Paliwanagan mo nga ako. Sumenyas siya mga seswang nang wag daw ako maingay kasi baka marinig ako. Hinaan daw namin boses namin. Ako naman nautos sa baliw, sunod din. Mel's story. Birthday niya noon nang mahiwa siya ng kutsilyo kasi hihiwa siya ng cake niya. Nung nasugatan siya, may karamihan ng dugo pumatak sa lamesa, bigla may dumapo na ibong itim sa may lamesa, hindi yun uwak. Pero marami daw ganon sa sementeryo sa province nila. Napansin niya bulag yon tapos parang iniinom yung dugo niya sa may lamesa. Binugaw ng lola niya. Before birthday niya, nagbisita sila da puntod ng lolo niya. May nakita siyang patay na ibong itim, nilagay daw niya sa may mga tuyong dahon. Tapos time na yon, may nagsisiga. Siyempre kasama na yung ibon sa nasunog. After that incident, sa birthday niya, every 3 PM, 6 PM, ang daming itim na ibon sa may cable wires ng kuryente. Deadma lang siya. Tapos umuwi sila dito sa Manila, ganon. Pa rin may mga itim na ibon sa cable wires. Malapit sa kanila, yung pagdating niya yung alaga niyang lovebirds. Nilipat niya ng lagayan, nilagay daw niya sa may terrace. Kinabukasan, may tuwa itim na ibon, ang nasa ibabaw ng cage, pinatay yung lovebirds, pinagtutukan nila. Nasa labas, yung mga dark bird, nasa loob, yung lovebirds, nilulusot ng dark birds, yung ulo nila, para pagtutukain yung lovebirds, ayon tegi. Nakita niya yung 2 blackbirds, mga bulag. Fast forward, nag-start na siya ng hallucinations, kaya pinadala siya ng parents niya dito sa mental facility. Di na siya natutulog, kasi after ng mga ibon itim, nananaginip siyang may kumukuha ka. Sa kanya ayaw rin niya mag-stare sa salamin, kasi pag tinitigan niya, sarili niya sa niya mata, parang nakakulong daw siya sa loob ng mata niya. Then iba na ang gagamit ng katawan niya. Diagnosed po siya ng severe split personality. Naawa ako sa kanya. Kasi di ko alam kung possession ba nangyayari sa kanya. Nagsabi siya sa akin, tulungan ko siya. Ginawa ko, binigay ko yung rosary kong isa, kasi doon naman rosary ko. Sinuot ko yun sa kanya. Sabi niya,
Ate, natatakot ako baka tuluyan niyang makuha yung katawan ko. Baka anong gawin niya? Wala akong magawa. Until now, patient ko siya, may improvement kahit konti mula nang sinuot ko sa kanya yung rosary. Meron naman humahapyaw pa rin yung demonyo niya. May napanood ako sa Constantine, yung may salamin sa ibabaw ng naposes. Ginawa ko yon. And until now, trauma pa rin ako. True to life talaga si Constantine. Feel ko sa nangyaring yun ako na magpapa-admit sa sarili ko, Red Roof. Isa po akong nurse here in Davao. I don't want to mention the hospital na lang, basta hospital ito na mas kilala bilang May Pepay. My story was not about Pepay. Duty ko 11/7. Maayos naman ang lahat. Walang problema and all, and sanay na rin ako sa mga nakakatakot na mga storya dito sa hospital maliban sa pagtatapos ng shift kong ito. Around 2:45 a.m., may sumigaw na isang babae. Nurse, yung asawa ko, please po, di na humihinga. Tulungan niyo po ako. And dalito kaming pumunta sa room na kung saan nakakonfine ang asawa nung ale na sumisigaw. Then yon, sinubukan na naming revive asawa niya and all kasi di na nga talaga siya humihinga. Nag-iisang oras na pero wa-epek pa rin. Naawa ako kay Ali kasi rinig ko sa labas iyak niya. Give up na mga kasamahan ko, pero pinilit ko pa rin kaka-CPR. Mga 5 a.m. na ata wala pa rin, kaya nagdeklara na ng oras ng kanyang kamatayan. Pinapasok na si nanay pati dua niyang anak. Kung nagtaka kayo ba't andun na mga anak niya, siguro tinawagan niya. At binigyan sila ng time upang masilayan ang kanilang haligi ng tahanan. To make it short, nag-ayos na ako kasi tapos na shift ko. Pagod ako that day. Sakit sa likod tsaka balikat kaka-CPR. Mas madali pag elevator kaya of course nag-elevator ako. Tagal pa mag-close. Then nung nag-close na bumukas ulit. Pero wala namang taong sasakay. Sinara ko ulit at pababa na ang elevator. Medyo nakasandal tsaka nakapikit ako saglit dahil na rin siguro sa pagod. Pagbukas ng elevator di ko na malayan. Napadilat ako ng may isang taong sumigaw ng, "Ang tagal naman, bumaba, kanina pa ako nag-aantay." Nakasuot ng hospital gown. Pero di ko na siya tiningnan, maigi lumabas ako na parang lantang gulay sa pagod. Paglabas ko naisipan kong mag-sorry dun sa tao na yung paglinggon ko yumuko, ako as a sign of respect and said sorry po. Nang pagyuko ko na aninag ko pa niya. May name tag na katulad ang nilalagay pagpatay na. Kinalibutan ako at dahan-dahang itinaas ang aking ulo. Katulad ng nasa paa ay mayroon din sa kamay. Pagtingin ko sa mukha, yung lalaking ni-revive ko kanina ay yung lalaking nasa loob ng elevator. Dala ng takot ko'y gusto kong sumigaw pero hindi ako makasigaw. Gusto kong tumakbo pero parang nakaglue ang mga paa ko sa aking kinatatayuan. Nagdilim ang paningin ko at nagising na lamang ako na nasa klinik ako sa isa sa mga doktor ng hospital na iyon. Siguro dahil yun na yung malapit na klinik sa elevator. Malinaw pa rin sa akin ang pangyayari kaya nag-request ako na kung pwede ay tumingin ng kuha sa CCTV at that time. Pero sabi ni Doc, magpahinga na lang daw muna ako kasi baka dala ng pagod. Pinarest nila ako ng isang araw kaya the next day pa ako nakapasok. Maaga akong pumunta sa hospital dahil 7:03 ang duty ko. Nung break time ko, imbes kumain ay nag-request ako para makita talaga ang CCTV footage sa araw na yon. Luckily, pinayagan naman ako. And to tell you guys, kuhang-kuha lahat ng galaw ko simula pagsakay sa elevator, pag-close and open nito hanggang sa pagbaba. And kita rin doon ang pagkagulat ko nung nasa first FLR na ang elevator pati na ang paglabas at pagyuko ko sa harap ng elevator. Pero sa lahat ng ginawa ko ay ako lang mag-isa. Walang nakuha sa CCTV na may pumasok sa elevator. Tanging ako lang at yung mga nakaupo sa upuan ng pharmacy sa baba and iba pang naglalakad. After noon, naging madasalin ako. Marami akong storyang narinig sa hospital na ito. Pero di ko akalain na sa akin mismo ay iparamdam ang ganong takot. You can write your scary stories in the comment section and let's talk about it. Thank you for watching.